Sa wakas, nandito na ako. Ani ni Alea habang iniaabot ang kanyang mga bag sa staff ng beach resort. Tumakbo siya patungo sa tabing dagat at pinakiramdaman ang buhangin at ang hampas ng alon. Matagal niya nang pinangarap makalaya mula sa ingay ng Maynila. At sa wakas, pinayagan na rin siya ng kanyang ama na magbakasyon. Matapos maisaayos ang kanyang mga gamit, naglakad-lakad siya kasama ang kanyang bodyguard na si James. Nang makita ang isang maliit na tindahan, napangiti siya. James, bilhan mo nga ako ng pagkain doon. Pagkaalis ng binata, agad siyang tumakas at naglibot mag-isa. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang kalayaan. Ngunit maya-maya, natanaw niya si James na naghahanap sa kanya. Dahil doon sumiksik siya sa kumpul ng mga tao at kunwaring nakipagtawaran ng presyo ng isda sa tindero. Magkano tong tilapia, kuya? 100 per kilo po. Habang nagsasalita, pasulyap-sulyap si Alea kay James. Pwede bang 50 na lang? Ma'am, hindi po yan ukay-ukay. 60? 80 po talaga. 55 final answer. Napahinga si Gavin ng malalim. Ma'am, hindi po ito quiz bee. Napatawang ibang mamimili. Napatingin na lamang ang binata kay Leia dahil grabe ito kung tumawad. Fine, 65. Heist, sige na nga po. Ilang kilo po ba yung bibilihin ninyong tilapia? Wait, let me think. Sambit ni Alea. Napakamot naman si Gavin. Ma'am, nalugi na po ako dahil sa'yo. Tapos, let me think pa yung sagot nyo. Welcome. Magkano pusit? Ngunit ang kanyang atensyon nakatuon pa rin kay James. Hinihintay na makaalis ang binata. 120 po. 80. Hindi ka ba napapagod tumawad, ma'am? Hindi. Cardio ko to. Ang ganda mo pero barat ka. Saad ni Gavin dahil naiinis na siya kakatawad ng dalaga pero hindi naman bumibili. Excuse me? Akala ko bibili ka. Hindi naman pala. Ang barat mo. Bubuelta pa sana si Alea nang makita si James na papalapit. Next time na lang kuya. Practice muna ako bargaining. Bye! Saad ni Alea, saka ito tumalilis ng tumakbo. Minabuti na lamang niya na pabayaan na ang nangyari at umalis na sa lugar. Nang makatakas siya, naglibot-libot siya hanggang sa dumilim. Madilim na ang kalangitan ay ayaw pang umuwi ni Alea. Habang naglalakad siya sa gilid ng dalampasigan, napansin niya ang anino ni James, ang kanyang bodyguard na naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Agad siyang tumakbo at hinila ang unang lalaki na nakita niya. Hindi siya napansin ng kanyang bodyguards dahil sino ba naman ang mag-aakala na siya yung babaeng may kahalikan doon. Bakit mo yun ginawa? Mautal-utal na tanong ni Gavin dahil hindi siya makapaniwala sa ginawa ng dalaga. Nang hindi na makita ni Alea si James, nakahinga na siya ng maluwag. Sorry. I'll just compensate you. Inilabas niya ang kanyang wallet upang bayaran si Gavin. Ngunit ang binata, tulala pa rin dahil sa nangyari. Hanggang sa makilala niya ang pamilyar na muka ng dalaga. Teka, ikaw yung barat na babae kanina. Nasisiraan ka na yata ng bait. Kanina grabe ka magtawad sa paninda ko. Ngayon, bigla-bigla mo akong hahalikan. Teka miss, may gusto ka ba sa akin? What? Did you just hear yourself? Miss, huwag mo akong ini-English dito. Marami ka ng atraso sa akin. Bakit mo naman iisipin na may gusto ako sa'yo, Aber? Ngumisi si Gavin at marahang naglakad palapit sa dalaga. Marahan namang humakbang si Alea paatras hanggang sa wala na siyang maatrasan pa. Kung hahalikan rin ba kita, itutulak mo ako palayo. Pervert! Singhal ni Alea at pinaghampas niya ng kanyang bag si Gavin.
bigla namang napalayo sa kanya ang binata at sinusubukang harangin ng kanyang kamay ang bawat hampas nito. Ay, teka miss! Ano ba kasing problema mo? Bigla-bigla ka na lang nangahalik, tapos ngayon naman hinahampas mo ako. Dapat nga ikaw yung sinasabihan kong manyakis eh, kasi ikaw yung unang humalik sa akin. Bigla namang namula si Alea nang sinabi yon ng binata. Sorry. Habang nag-uusap ang dalawa, nabigla na lamang si Alea nang umangat siya bigla dahil sa ginawang pagbuhat sa kanya ni James. Samantalang si Leo, na isa pa sa mga bodyguards niya, ay biglang binugbog ang binatang si Gavin. Salamat at nakita ka rin namin, Miss Alea. Kanina ka pa po namin hinahanap. Buntong hiningang saad ni James. James, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako! Sigaw niya habang nagpupumiglas. Sinabi ng ibaba mo ako eh! Hindi pinakinggan ni James ang dalaga at binuhat ito patungo sa direksyon ng resort ang dalaga. Leo, ikaw na ang bahala sa lalaking yan. Nabigla si Alea nang makitang ginugulpi ni Leo si Gavin ng walang dahilan. Hoy! Anong ginagawa niyo? Tigilan niyo yan! Huwag niyo siyang saktan! James, ibaba mo ako! Nagpupumiglas siya mula sa pagkakabuhat sa kanya ng binata, pero hindi siya makatakas. Makalipas ang ilang minuto, sumunod na rin si Leo sa resort. Halos hindi mapakali si Alea dahil sa nangyari, lalo na at hindi niya maintindihan kung bakit nila ginawa yon sa binatang si Gavin. Masamang tiningnan ni Alea si James at sinampal. At sinong nag-utos sa inyo? Nasaktan niyo yung lalaking yon? Ma'am, nakita po namin na hinaharas kayo. Kaya agad kaming lumapit para iligtas kayo mula sa lalaking yun. Ha? Hinaras? Iligtas? Saan mo napupulot yung mga ganyang bagay, James? Walang ginawa sa akin yung lalaking yon. Nag-uusap lang kami. Paano na ngayon yan? Paano kapag nag-file siya ng kaso at malaman yun ni Daddy? Sa tingin niyo ba papayagan pa niya ako ulit na lumabas mag-isa? Talagang pinapahamak niyo lang ako eh. Nais niyang saktan si James katulad ng ginawa ng mga ito kay Gavin. Ngunit pinigilan niya ang sarili sapagkat iyon ang tamang paraan. Ma'am, umalis na kayong dalawa sa harapan ko. Ayoko na kayong makita. Aalma pa sana ang dalawa ngunit sinimulan ni Alea na ihagis ang mga gamit na kanyang mahahablot malapit sa kanya. Anong gagawin ko? Tanong niya sa kanyang sarili at napahiga na lamang sa higaan. Hindi siya mapakali sa nangyari kanina. Lalo na at nadagdagan pa ang atraso niya sa binata. Hindi alam ni Alea kung paano siya hihingi ng tawad rito. Hindi pansin ni Alea na nakatulog na siya sa dami ng gumugulo sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagmaneho siya gamit ang kanyang kotse patungo sa munting tahanan ng binata. Inaasahan niyang doon nakatira ang lalaki kung saan niya ito huling nakita. Kumatok siya sa pintuan ng ilang beses ngunit walang sumasagot. Aalis na sana siya ngunit napansin niyang bukas ang pintuan kaya dumiretso na siya sa loob. Dooy nakita niya si Gavin na nakahiga sa may sahig at dumudugo ang mga sugat nito na tinamo galing sa pambubugbog ng bodyguard niya. Agad siyang nilapitan ni Alea at inalalayan. Tulong! Tulungan niyo kami! Paghingi niya ng tulong, mabuti na lamang at merong rumisponde agad. Tinulungan siya nitong maisakay ng kotse si Gavin. Maraming salamat po. Nagmaneho na agad si Alea patungo sa pinakamalapit na ospital. Dinala sa emergency room si Gavin dahil sa dami ng nawalang dugo sa kanya. Anong ginagawa ko rito? Tanong ni Gavin nang magkaroon siya ng malay. Napatayo naman si Alea mula sa kanyang kinauupuan nang magkaroon na ng malay ang binata. Okay ka na ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Bakit nandito ka? I'm really sorry about what happened yesterday. Sinubukan kong magpumiglas sa bodyguard ko, but he didn't let me go.
Sinubukan ko silang pigilan, pero hindi sila nakinig sa akin. I'm really sorry. Ngunit mukhang walang balak si Gavin na makinig sa paliwanag niya. Umalis ka na rito. Lumayas ka. Ayaw kitang makita. Nang dahil sa'yo muntik na akong mamatay. Hindi ko alam kung bakit mo to ginagawa sa akin. Sorry talaga. Alis ka na rito. Ayoko nang makita ka pa. Galit na sambit ng binata. Napansin ni Alea na dumudugo ang sugat ni Gavin dahil pulang-pula na ang bandage, kaya agad niyang tinawag ang doktor. Pagkatapos palitan ang mga bandages, ay sinabi sa kanya ng doktor na hindi dapat ma-stress ang binata. Napabuntong hininga na lamang si Alea at napagpasyahan na hayaan na muna si Gavin. Binayaran na lamang ni Alea ang bills ni Gavin sa cashier at nagpasya na munang umuwi. Bumalik siya ng resort at nagkulong lang maghapon sa kanyang kwarto hanggang sa dumilim ang paligid. Natulog lamang siya roon. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay ni Gavin upang humingi ng tawad. Paniguradong nakauwi naman na ito. Ngunit kahit anong katok niya ay hindi lumalabas ang binata. "Hinahanap mo ba si Gavin?" Tanong ng isang matandang babae. "Gavin? Nariyan siya sa loob. Baka nagpapahinga lang. Bumalik ka na lang ulit mamaya, miss." Gavin pala ang pangalan niya. Sige po, maraming salamat po. Nagpasya si Alea na bumalik na muna sa resort at subukan muli bukas. Sa mga sumunod na araw, bigo pa rin si Alea na makita si Gavin. Kahit anong katok niya sa bahay ng binata, hindi siya nito hinaharap. Hanggang sa isang araw, natsyempuhan ng dalaga na nagpapalit ng bandage si Gavin sa harapan ng bahay nito. Lumapit agad si Alea upang tulungan si Gavin dahil mukha itong nahihirapan. "Hayaan mo akong tulungan ka," ani Alea at sinimulan ng linisin ang mga sugat ng binata. Tatanggihan pa sana ni Gavin ang dalaga ngunit tinanggap na niya ang tulong nito dahil nahihirapan siya. "Okay na. Maraming salamat. Maaari ka nang umalis." Uwi ka ni Gavin matapos mapalitan ng dalaga ang bandages. "Gavin, pwede ba tayong mag-usap?" "Hindi." Saad niya agad at pabagsak na sinara ang pinto sa mukha ng dalaga. Ngunit muli niyang binuksan ang pinto nang marinig ang pangalan niya na binanggit ng dalaga. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? "Nalaman ko nung isang araw na hinahanap kita. May nagsabi sa akin na matandang babae. Ako nga pala si Alea." Wala akong pake. Muling isinara ni Gavin ng malakas ang kanyang pintuan. Napabuntong hininga na lamang si Alea at nagpa siya nang bumalik na muli sa resort. Kinabukasan, bumalik si Alea sa bahay ni Gavin upang humingi muli ng tawad. Ngunit pagbukas ng pintuan, saktong aksidente siyang natapunan ng malansang tubig na pinaglinisan ng isda. "Gavin, ha?" Ayan kasi, paharang-harang ka kasi. Inamoy ni Alea ang kanyang sarili. "Naku, amoy malansa na ako." Halika, pumasok ka. Uwi ka ni Gavin at pinapasok ang dalaga sa loob ng kanyang tahanan. Pasalamat ka at hindi ako tulad mo na walang puso. Hindi ko kayang hayaan na umuwi kang ganyan yung amoy mo. Lalo na at ako ang may kasalanan. Dagdag pa niya, saka inabutan ng tuwalya at bagong set ng damit ang dalaga. "Maraming salamat." Nakangiti niyang wika. Kahit kaunti, lumambot ang puso sa kanya ni Gavin. Itinuro ni Gavin ang direksyon ng banyo upang makapaglinis na si Alea ng kanyang sarili. Pagpasensyahan mo na yung naipahiram ko sa yung damit. Ang gamit yan ng yumao kong ina. Wala kasi akong ibang damit pang babae. Linisin mo na muna yung sarili mo doon sa banyo para hindi ka mag-amoy malansa. Kaamoy mo yung isda na bagong huli sa dalampasigan. "Salamat, Gavin." Sige na. Linisin mo na yung katawan mo doon sa banyo para matanggal na yung malansang amoy mo.
Dumiretso na si Alea sa banyo ni Gavin at nilinisan niya ang kanyang katawan. Samantalang ang binata nagsimulang magluto ng kanyang uulamin para sa pananghalian. "Gavin, I wanna talk to you," aniya at umupo malapit sa tabi ng binata. "I'm really sorry. I'm truly am. Actually, first time kong makakita ng ganun. Yung sinasaktan sa harapan. I was totally shocked. Kaya kung napansin mo, halos araw-araw akong pabalik-balik dito sa iyo to apologize. Kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ako makatulog ng maayos. I felt guilty for what happened. Hindi ko naman inutos sa mga bodyguard ko na gawin yun eh." Natigilan si Gavin sa kanyang ginagawa. Ibig mong sabihin, hindi mo sila inutusang bugbugin ako? Nope! Wala akong iniutos na ganun. Nabigla nga ako na ganun yung ginawa nila sa'yo. Honestly, gusto ko silang tanggalin sa trabaho. Kaso nakiusap sila para sa pamilya nila. Kaya I came here on their behalf to apologize. Tiningnan ni Gavin ang dalaga, diretso sa mata, kung talaga bang nagsasabi ito ng totoo. Nakita naman ni Gavin na hindi umiwas ng tingin si Alea. Ibig sabihin, nagsasabi nga siya ng totoo. Kaya lumambot ang kanyang puso at napagpasyahang patawarin ang dalaga. Oo siya, huwag ka nang humingi ng tawad kung di mo naman pala sila inutusang bugbugin ako. Ibig sabihin nun wala kang kasalanan. Kaya huwag ka nang magsorry dahil sa kasalanang ginawa ng empleyado mo. Kung ganon, magagawa mo na ba akong patawarin? Katulad ng sinabi ko, Alea, wala kang kasalanan. Hindi mo kailangan magsorry. Kaya hindi na kita kailangang patawarin. I'm apologizing on behalf of my employees. Ako yung amo nila kaya cargo ko sila. Kaya kahit hindi ako yung may mali, gusto ko pa rin humingi ng kapatawaran. Kung ganun, pinapatawad na kita. Huwag mo nang isipin yun. Nakikita ko naman sa'yo na sincere ka. Gusto ko rin mag-sorry kasi palagi kitang pinagsasarhan ng pinto at hindi kinikibo tuwing pupunta ka rito. Sadyang di ko lang kasi maintindihan kung bakit nangyari sa akin yun. Lalo na't di naman tayo magkakilala. Hindi ko rin alam kung anong naging atraso ko sa'yo para mangyari sa akin yun. Nakahinga ng maluwag si Alea nang marinig mula kay Gavin na pinapatawad na siya nito. Halos gabi-gabi niyang iniisip kung paano siya makakahingi ng tawad dito. Mabuti na lamang at nagkaroon sila ng chance upang makapag-usap. "Hayaan mo, ako lahat magbabayad ng medical bills mo kung kailangan, saka mga gamot mo, okay? Covered ko lahat yon." Okay, sabi mo eh. Nagpatuloy pa sa pag-uusap ang dalawa hanggang sa binanggit na nga ni Gavin ang unang beses na nagkita silang dalawa. Pwede bang Miss Barat na lang yung itawag ko sa'yo? Ano? Di ba halos baratin mo nga lahat ng paninda ko eh, nung una tayong magkita? Eh mayaman ka naman pala. Tapos kung makatawad ka sa mga isdang binibenta ko, grabe. Huwag mong sabihin sa akin nakalimutan mo na yun. Oo nga no? Natawa si Alea nang maalala ang eksenang iyon. Ang araw kung saan tinatakasan niya ang mga bodyguards niya dahil hindi niya gustong may buntot ng buntot habang namamasyal siya sa dalampasigan. Oo diba? Natatawa ka rin sa sarili mo. Eh kasi tinatakasan ko yung mga bodyguards ko noon tapos nakita kong may nagkukumpulang mga tao kaya nakipagsiksikan ako. Nakipagtawaran na ako para hindi nila ako mapansin. Eh pinagtitinginan ka na nga ng mga bumibili eh. Ang ganda-ganda ng suot mo. Marami ka pang suot na alahas. Tapos grabe ka makatawad sa paninda ko. Akala ko naman, papakyawin mo na. Sorry naman. Di bale next time bibili ako sa'yo. Promise, bibilhin ko pa yan ng full price at hindi ako tatawad. Okay. Sabi mo eh, Miss Barat. Please, don't call me that. Parang ang bantot pakinggan. Huwag kang mag-alala, Miss Barat. Kung sa tingin mo mabantot yun, ikaw rin naman kanina, malansa ka. Kaya sakto lang ang Miss Barat sa'yo. Duh! Naligo na nga ako, di ba? Napapairap na lamang nasagot niya.
patuloy pa rin sa pangaasar si Gavin. Nagtagal pa roon ang dalaga hanggang sa dumilim na ang paligid. Halos araw-araw na si Leia sa bahay ng binata. Sa mga araw na magkasama sila, hindi nila namalayan na unti-unti nang nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Alea, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Pabulong na wika ni Gavin habang nakaupo sila sa tabi ng dalampasigan at pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Lumingon si Alea sa direksyon ng binata. Ano yun? Gusto kita. Utal-utal niyang saad at napagagat na lamang ito sa kanyang labi. Hinalikan ni Alea ang binata sa labi at ngumiti. Gusto rin kita. Nung una akala ko dahil baka guilty lang ako dahil sa ginawa ng mga empleyado ko sa'yo. Kaya gusto kitang makita. Pero habang tumatagal nagiging curious ako sa'yo. Hindi ko inaasahang unti-unti na pala akong nagkakagusto sa'yo. Marahang hinawakan ni Gavin ang mukha ng dalaga. Nung una, galit ako sa'yo. Pero noong dinala mo ako sa ospital at araw-araw mo akong chinecheck kung okay ako, doon ko na-realize na nahuhulog na pala ako sa'yo. Pinagtatabuyan kita dahil alam kong hindi tayo pareho ng estado sa buhay. Mayaman ka, samantalang ako isang hamak na mangingisda lamang. Kaya wala akong lakas loob na harapin ka. Ano ka ba? Hindi naman ako tumitingin sa estado ng buhay ng tao. Marahang inilapit ni Gavin ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. At ng mga oras na yon, nagsalo sila sa isang mainit na halik. Mahal kita, Alea. Mahal na mahal din kita, Gavin. Niyakap ni Alea ang binata. Tumulo ang kanyang luha dahil hindi inaasahang nahanap niya roon ang kanyang true love. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa nag-extend pa nga ng isang buwan sa resort si Alea para makasama niya ng matagal si Gavin. Gavin! Mahinang tawag niya. Marahan namang lumingon ang binata sa kanyang direksyon. Ano yun? Oo. Ano? Patay mali siyang ani ni Gavin. Marahan namang ngumiti si Alea. Oo, Gavin. Sinasagot na kita. Isang linggo ring nanligaw si Gavin sa kanya bago niya rito binigay ang matamis niyang oo. So ibig sabihin, tayo na? Oo naman. Niyakap ng mahigpit ni Gavin si Alea. Sobrang lawak ng ngiti sa kanyang mga labi dahil sa sobrang saya. Mahal na mahal kita, Alea. Sisiguraduhin ko na hindi mo pagsisisihan na sinagot mo ako. Araw-araw pa rin kitang liligawan kahit tayo na. Hindi ko to pagsisisihan. Nagpapasalamat pa nga ako na nakilala kita. Maraming salamat at dumating ka sa buhay ko. Pinanood ng dalawa ang paglubog ng araw at ang mga hampas ng bawat alon sa tabi ng dalampasigan. Nakaupo sila roon sa buhanginan habang hawak ang kamay ng bawat isa. Isinandal pa ng dalaga ang ulo niya sa balikat ng binatang si Gavin. Kapwa naghaharumentado ang kanilang mga puso ng sandaling iyon at tila ba ayaw na nilang lumipas ang bawat sandali. Dinampian ng binata ng masuyong halik ang buhok ni Alea at pinagmasdan ito ng buong pagmamahal. Alam kong totoo ang pagmamahalang meron tayo. Hindi man tayo nagsimula sa magandang paraan. Marami man tayong hindi pagkakaintindihan. Pero alam kong nangyari yun lahat upang magkita tayo. Mamahalin kita nang walang hanggan. Inangat ni Alea ang ulo upang magtama ang kanilang mga paningin. Kung sakali mang subukin tayo ng tadhana, alam kong hindi mo ako iiwan. Alam kong may dahilan ng itaas kung bakit binigay ka niya sa akin. Kaya sana, huwag kang magsisi na ako ang minahal mo. Ilang segundong nagtama ang kanilang mga paningin na tila ba may pinapahiwatig ang bawat isa.
hanggang sa unti-unting lumapit ang labi ni Gavin sa labi ng dalaga. Napapikit na lamang si Alea roon. Matamis ang iginagawad na halik ni Gavin sa kanya. Kakaiba ang dulot noon sa kanyang pakiramdam. Kaya naman, hindi siya nag-alinlangang tugunan ang bawat yakap at halik nito. Nagtagal ang ginagawa nilang halikan hanggang sa kapwa sila humihingal at tuluyang maghiwalay ang kanilang mga labi. Kahit kailan, hinding-hindi ko pagsisisihang minahal kita. Kahit ikaw pa ang pinakabarat na nakilala ko. Ayan ka na naman eh. Totoo naman, di ba? Halos malugi na nga ako dahil sa iyo eh. Kalahati na ng original price, yung hinihingi mong tawad. Namula tuloy ang mukha ni Alea sa hiya. Diba, I apologize naman na about that. Why are you starting to bring it up again? Ayan, English ka na naman ng English. Oh, sorry. English pa rin yun. Ewan ko sa'yo. Napairap ang dalaga. Pero nang yakapin siya ni Gavin, para bang lahat ng inis niya ay nawala dahil sa pangaasar nito. Nang dumilim, pumasok na sila sa bahay ni Gavin. Doon na nagpalipas ng gabi si Alea. Nais kasi siyang isama ni Gavin sa palengke kinabukasan. Kinabukasan, maagang gumising si Gavin at Alea upang magtungo sa palengke. Anong gagawin natin dito? Tanong niya na halatang hindi sanay sa malansang amoy ng palengke. Umalis kasi si tatay. Pinabantay niya lang yung pwesto namin sa katabi naming ale. Kaya ako na muna ang magbabantay ng mga panindang isda. Nang makarating sila sa pwesto, medyo nasanay na si Alea sa malansang amoy ng palengke. Magkano itong tilapia mo, iho? 120 per kilo na lang po. Nakangiting sagot naman ni Gavin. Samantalang si Alea, nakaupo lamang sa gilid at tinitingnan ang binata. 80 na lang. Ay ate, lugi naman na po kami niyan. Hanggang 110 lang po yung pwede kong maibigay. Ilang kilo po ba yung bibilihin nyo? Last price mo na ba yun? Kung maramihan po yung bibilihin nyo, pwede ko pong ibigay ng 100 per kilo. Lumapit naman si Alea. Ale, ginawa niyo naman po yatang ukay-ukay tong paninda namin. Grabe naman po kayo makatawad. Palugi na yung nangyayari. Iha, hindi ikaw ang kinakausap ko. Hindi na ito pinansin ni Alea. Bagkus, nagsimula itong magtawag ng customers. Fresh na fresh! Bili na po kayo! 120 per kilo lang po, kuya ate! Bili na kayo! Tilapia, bangus, galunggong, tulingan, talakitok, sapsap! Ano po sa inyo, ate kuya? Sigaw ni Alea upang maka-attract ng customer at hindi pinansin ang aleng tumatawad. Nagsimulang maglapitan ang mga bibili kay Alea. Ang iba ay tumatawad. Ngunit kinakausap sila ng sarkastikong tono ng dalaga. Halos lamunin na lamang si Gavin ng kahihiyan dahil sa dalaga. Ngunit paglipas ang ilang minuto, naubos agad ang paninda ni Gavin. Labis iyong ikinabigla ng binata. Ang bilis na ubos. Anya habang tinitingnan ang pwesto nila na wala ng display na isda. Sure ka bang naubos? Baka naman tinago mo lang yung mga paninda. Baliw! Bakit ko naman gagawin yun? Natatawang Anya habang pinagmamasdan ang lalaki na parang baliw kakahalongkat sa mga lagayan. Ang galing mo magbenta. Naubos ka agad. Halos wala pang isang oras yun ah. Sa susunod kapag bibili sila sa'yo, siguraduhin mong hindi ka malulugi sa presyong hinihingi nila. Ang benta nga ng iba, 150. Tapos tatawad pa sila ng 80? Ano yun? Kunwari pala wala kayong puhunan. Grabe naman sila. Sana sila na lang lumaot sa dagat at manghuli ng isda. Okay. Sabi mo Miss Barat. Anong sabi mo? Wala, Miss Barat. Huwag mo na nga akong tawagin na ganyan. Di naman magandang pakinggan. Ang pangit. Inis niyang saad at naglakad na palayo. Agad naman siyang sinundan ni Gavin. Nalinis na rin naman niya ang pwesto.
Kaya uuwi na sila ng bahay at idadaan na lamang niya ang napagkitaan nila sa bahay ng kanyang ama kapag umuwi na si Leia. Hindi ba mangangamoy malansa tong kotse mo? Ano ka ba? Pwede namang ipa-car wash yan kapag may amoy malansa. Kaya pumasok ka na, huwag ka nang mag-alangan. Pumasok na sa loob ng kotse si Gavin at nagtungo sila sa kanyang bahay. Ipinagluto niya ng hapunan ang dalaga at nagpaalam na pupunta muna ng bahay ng kanyang ama. Doon muling nagpalipas ng gabi si Alea. Nais namang sumama ni Leia sa paglalaot kinabukasan, pumayag naman ang binata. Kinabukasan, 4:00 pa lamang ng madaling araw, gising na si Gavin at pinaghain na ang dalaga. Nang pagkatapos nilang kumain, dumiretso na sila sa pangpang upang ayusin ang gagamitin ng binata sa paglalaot. Natawa na lamang ang binata nang makita ang dalaga na naka-sunglasses, nakadress at nakasapatos. Sigurado ka bang lalaot tayo? O rarampa ka sa runway? Natatawang tanong niya habang inaayos ang lambat. Tinaasan siya ng kilay ni Alea. Excuse me? Hindi ko kasalanan kung may sense ako ng fashion. Fashion? Napatingin si Gavin sa paa niyang nakatsinelas lang. Isang maling hakbang mo lang. Diretso ka na sa dagat. Libreng diving lesson yan Hindi na niya napigilan ang sariling matawa sa suot ng dalaga. Animoy pupunta kasi ito sa kung saang sosyalan. Hindi nakakatawa. Medyo. Sagot ni Gavin. Pinupunasan pa ang luha sa kakatawa. Halika, magpalit ka. Kung ayaw mong malunod ng nakasapatos. Hinila ng binata papasok sa loob ng bahay si Alea at inabutan ng kanyang damit. Tiningnan ni Alea ang binigay ng binata na isang kupas na t-shirt at maluwag na shorts. Mag-iinarte pa sana siya pero tiningnan siya ng masama ng binata. Kaya pumasok na siya sa loob ng kwarto at nagpalit. Paglabas niya, tinatawanan siya ni Gavin. Oh, ano namang nakakatawa? Kunot noong nanlalaki ang matang singhal niya. Libre na yan. Designer brand from Gavin's collection. Whatever. Napabuntong hininga na lamang si Alea at lumabas na ng bahay. Dumiretso na siyang bangka at tinulak na ni Gavin ang bangka at pinaandar ang motor upang umusad ang sinasakyan nila. Nang makarating na sila sa gitna ng dagat, inayos na ni Gavin ang lambat na kanyang gagamitin at mga kawit. Tahimik muna si Gavin habang pinagmamasdan ang dalaga. Saka biglang sumabog sa tawa. Ano namang nakakatawa? Hindi bagay sa'yo. Sagot niya habang halos hindi makahinga sa kakatawa. Para kang batang naligaw sa aparador ng kuya niya. Sapagkat ang suot ni Alea ay sobrang laki na t-shirt na umaabot halos sa hita niya at ang shorts kailangan pa niyang higpitan para hindi malaglag. Napatingin si Alea sa sarili saka napairap. Palagi mo nalang pinapansin tong suot ko. Paano ba naman? Nakadress at sapatos ka kanina. Lalaot tayo sa dagat, di ba? Pero ngayon, pwede ka nang gawing layag kung malakas ang hangin. Yabang mo talaga. Napairap na lamang siya sa binata. Aasarin pa sana ni Gavin ang dalaga ngunit gumalaw na ang mga kawit na kanyang nilagyan ng pain. Kaya sinimulan na niyang tingnan ang mga huli niyang isda. Nang magsimula ng lumabas ang araw, nagpasya na silang bumalik sa pangpang. Nang makarating na sa tabi ng dalampasigan, agad nagtungo sa loob ng bahay si Alea upang maglinis ng katawan. Nang masigurong malinis at mabango na muli siya, lumabas na ang dalaga at lumapit sa kinaroroonan ni Gavin. Habang nakikipag-asaran siya roon kay Gavin, hindi inaasahang maririnig niya ang isang pamilyar na boses. Napatayo ang dalaga mula sa kinauupuan. Dad! Baka sa boses niya ang takot. Napansin naman ni Gavin ang panginginig ng kamay ng dalaga. Okay ka lang? Tanong niya agad at inalalayan si Alea.
Anong ginagawa mo rito? Galit na saad ni Wilson, ang ama ng dalaga. Dad, I just... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil sumalubong sa kanya ang malakas na sampal mula sa ama. Tiningnan ni Wilson ng diretsyo ang mata ng kanyang anak. This is why hindi kita pinapayagang lumabas without me. Kasi alam kong ganito ang mangyayari. Hahayaan mo na lang na i-take advantage ka ng mga gold digger. At pagdating sa huli, kapag wala ka ng pakinabang sa kanila, iiwanan ka na lang. Nabigla si Gavin sa narinig. Mawalang galang na po, pero mali po kayo ng iniisip. Hindi po ako ganong klaseng tao. Desente po ako. At never ko pong naisip na perahan yung anak nyo dahil kaya ko pong magtrabaho para kumita ng pera. Shut up! I am not talking to a loser like you. At ikaw, Alea, I've trusted you to behave yourself. At ganito lang pala yung gagawin mo noong nakiusap ka na mag-extend ng stay rito. I thought you are behaving yourself. Pero nalaman ko kina James na hindi ka sa resort nagstay. At dito pa talaga sa bahay ng lalaking to. You've caused so much a headache. Nakakahiya ka. Dad, please, nasasaktan ako. Pagmamakaawa niya sa kanyang ama habang nagpupumiglas. Napakuyom na lamang si Gavin ng kanyang kamao. Nais niyang hilain pabalik ang dalaga upang protektahan si Alea. Ngunit wala siyang lakas ng loob, lalo na at kitang-kita niya ang galit sa mga mata ng ama nito. Uuwi na tayo. Turan ni Wilson at sinimulan ng kaladkarin ang anak. Ngunit tumigil ito saglit upang bumaling sa binata. And you, huwag mong subukang kontakin ang anak ko. Dahil kapag nalaman ko, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. Napakapit na lamang sa kawayang bakod si Gavin habang pinagmamasdan ang dalagang hila-hila ng ama papalayo. Patuloy pa rin ito sa pagpupumiglas at pagmamakaawa sa ama. Naninikip ang dibdib ng binata habang tinatanaw ang umiiyak na nobya. Hindi man lang ito pinakinggan, bagkus, puwersahang isinakay ng kotse. Dad, ayokong sumama. Dito lang ako. Wala kaming ginagawang masama ni Gavin. Hinding-hindi na kita papayagang umalis. At lalong hindi mo na makikita pa ang hampas lupang yon. Pero Dad, mahal ko siya. Sobrang sakit para sa kanya na basta nalang iwan ng ganoon si Gavin. Ni hindi niya alam kung muli pa ba silang magkikita o hindi na. Lalong bumuhos ang masaganang luha ng dalaga. Sa kanya lang ako nakaramdam ng ganito. Mahal ko siya, Dad. Mahal ko siya. Napatigil si Wilson nang sabihin iyon ng kanyang anak. Ngunit hindi siya nagpatinag. Mahal mo siya. Wake up from your illusions, Alea. Walang nagawa ang pagmamakaawa at pakiusap ni Alea sa ama. Ikinulong siya nito sa silid upang hindi makatakas. Lumipas ang 1 linggo na natiling nakakulong pa rin ang dalaga. Dinadalhan lamang siya ng pagkain roon. Hanggang sa isang araw, biglang bumukas ang pintuan. Iniluwa roon si James. Kaagad itong lumuhod nang makita siya. Hindi ko alam kung saan po ako magsisimula sa paghingi ng tawad, miss. Dahil nagsumbong po ako sa inyong ama. Pero ginagawa ko lamang po ang trabaho ko. Kaya sana mapatawad niyo ako. Mangiyak-ngiyak na paghingi nito ng tawad. Ito lamang po ang magagawa ko para sa inyo. 2 linggo pong mawawala ang inyong ama dahil bumalik siya ng probinsya. Kaya may pagkakataon po kayong puntahan si Gavin para makausap siya. Sa narinig, nagkaroon ng pag-asa si Alea. Marahan siyang lumapit kay James, saka nito niyakap ang lalaki. Salamat, James. Maraming salamat. Aniya, hindi niya na napigilan ang pag-iyak. Wala nang pinalampas na oras si Alea at kinuha na ang kanyang susi at nagmaneho patungo kay Gavin. Nang makarating siya sa tabing dagat, agad niyang nakita si Gavin na nag-aayos ng bangka.
Gavin! Agad na tumakbo si Alea patungo sa binata. Baka sa reaksyon ng binata, ang pagkabigla nang makita niya ang dalaga. Please, huwag ka na munang magtanong kung paano ako nakapunta rito o kung ano yung nangyari. Gusto ko lang sulitin yung mga oras na meron ako para makasama ka, Gavin. Ani Leia, habang mahigpit na nakayakap sa binata. Namiss kita, Alea. Saad niya habang yakap naman ng mahigpit ang dalaga. Nagdiwang ang kanilang mga puso roon. Sa wakas ay muli silang nagkita at nagkasama. Libre naman tong yakap na to, di ba? Miss Barat. Nanunod yung muka ang tumambad kay Alea nang tingalain niya si Gavin. Agad niya itong kinurot sa tagiliran. Tumahimik ka nga! Seryoso ako dito eh! Seryoso din naman ako eh. Seryoso akong nagtataka. Kung may hidden charge ba to mamaya? Wala! One-time offer lang yun! Limited edition? Oo! At kung di ka titigil, ika-cancel ko yan. Humagalpak ng tawa si Gavin. Ayan na, Miss Barat. Pati lambing may terms and conditions na. At least marunong mag-value, hindi ka tulad mo. Waldas kung waldas. Wow ako pa talaga ngayon. Sino nga ulit yung tumawad ng grabe sa presyo ng paninda ko? Pero hindi naman pala bibili. Ayan ka na naman eh, binabalik mo na naman yung dati. Turan ni Alea at pinupunasan na ang kanyang mga luha. Napatingin na lamang sila sa isa't isa at natawa sa kanilang mga itsura. Ano pala yung ginagawa mo? Tanong ni Alea at tiningnan ang binitawang net ni Gavin. Ito ba? Inaayos ko lang tong bagong bili kong net. Nasira na kasi yung dati kong ginagamit. Marahang lumapit ang dalaga upang tingnan. Ngunit mali ang kanyang natapakan. Napapulupot tuloy sa kanya ang net. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit mas lalo lamang nagbuhol-buhol iyon. Uy, anong ginagawa mo? Inaayos ko yung lambat. Uy, huwag kang masyadong malikot para wag lalong mabuhol. Pinipigilan ni Gavin ang matawa habang sinusubukang alisin ang lambat sa dalaga. Actually, parang mas okay na yan. Mukha kang burrito. Natatawa niyang biro at tumigil sa kanyang ginagawa. Masama naman siya nitong tiningnan. Anong ginagawa mo? Tulungan mo ako dito! Ang cute mo tignan. Kinuha pa nito ang cellphone saka siya pinikturan. Halos mamatay sa kakatawa ang binata dahil doon. At talagang hindi mo pa ako tutulungan, ha? Oo na, ito na. Tutulungan na. Wag na! Sinubukan ni Leia na tanggalin ang sarili niya sa lambat. Ngunit ang kanyang dalawang kamay ay nabuhol rin sa net. Pinagtawanan muna siya ni Gavin bago siya tuluyang tinulungan. Salamat ha! Inis na sambit ng dalaga at napairap na lamang. Hindi na pala Miss Barat yung itatawag ko sa'yo. Miss Burrito na lang. Sus! Talagang nahiya ka pang tawagin ako na Miss Burat. Nabigla naman si Gavin sa sinabi niya. Oy, yung bibig mo. Masyadong pasmado ah. Nahiya ka pa eh. Asarin mo na lang ako. Kumpletuhin mo na kaya. Hindi na natutuwa ang dalaga. Pero bigla siyang napangisi sa kanyang naisip. Payag na ako na tawagin mo akong Miss Burrito. Basta tawag ko sa'yo, Mr. Burat. Uy! Sinimulan ni Alea asarin ang binata at naghabulan sila sa may tabi ng dalampasigan. Tanging ang kanilang mga tawa at hampas lamang ng mga alon ang naririnig sa paligid. Pansamantalang nanatili si Alea sa bahay ni Gavin habang nasa Maynila pa ang kanyang ama. Ngunit mabilis na lumipas ang 2 linggo at hindi niya napansin ang paglipas ng mga araw. Habang pinagmamasdan ni Alea si Gavin sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa pangingisda, napansin niya ang kotse ng kanyang magulang. Bago pa man sila tuluyang makalabas ng kotse, lumapit na si Alea sa kanila. Mom, Dad, kinakabahan niyang sambit nang makita ang mga ito. Napabuntong hininga naman
ang kanyang ama. Talaga bang mahal mo siya? Opo, Dad. Anak, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Mom, kung bibigyan lamang po ninyo ng pagkakataon si Gavin, sigurado ako na magugustuhan niyo rin siya. Mabait po siyang tao at masipag. Hindi po siya ganoon katulad ng iniisip niyo. Kaya ako nga po siya minahal kasi nakita ko po yung tunay at totoong siya. Naiintindihan ko, anak. Dad, mahinang wika ni Alea at marahang tumingin sa ama. Alam mong mahal kita bilang anak ko. Kaya ako yung nagagawa para sa'yo. Para lamang din sa ikabubuti mo ang lahat ng ito. Lalo na at nag-iisa ka lang naming anak. Kaya ayaw kong may mangyaring masama sa'yo. Pero nag-usap na kami ng mami mo. Bibigyan namin ng pagkakataon ng nobyo mo. Kung pumasta siya sa challenge na ibibigay namin sa kanya, ay papayagan ko ang relasyon ninyo. Pero kung hindi, ay gusto kong ipangako mo sa akin na hihiwalayan mo siya. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Alea. Ngunit hindi niya pinakita iyon sa kanyang ama at pilit na ngumiti. Ano po bang challenge yun, Daddy? Di ba mangingisda ang iyong nobyo? Nais naming magpatayo ng sardines factory. Gusto namin, siya ang mag-manage at mag-supply ng mga isda na gagawing sardinas. Marami naman siguro siyang mga kilalang mga mangingisda rito, di ba? Kaya alam kong magiging madali para sa kanya ito. Kapag naging successful ang negosyo, ay papayag na ako sa relasyon ninyo. Pero kung hindi, ay gusto kong ipangako mo sa akin na hihiwalayan mo na siya. Nagkakaintindihan ba tayo, Alea? Huminga ng malalim ang dalaga at napakuyom ng kamao. Hindi madali ang hinihingi ng kanyang ama. Sige po, Daddy. Kakausapin ko po si Gavin tungkol dito. Mabuti. Wika ng kanyang ama at pumasok na sa loob ng kotse. May tiwala ako sa iyo, anak. Sambit ng kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. Nang makaalis na ang kanyang mga magulang, nakahinga siya ng maluwag. Hindi mapawi ang ngiti sa kanyang mga labi dahil sisiguraduhin niya na magiging successful ang negosyo upang matanggap na ng kanyang mga magulang si Gavin. Bumalik na si Alea sa bahay ni Gavin. Hinintay niya ang binata na matapos ang lahat ng ginagawa nito bago niya kinausap. Kung ganun, bibigyan nila ako ng sardines factory. Tapos kapag napalago ko yun, hindi na sila magiging hadlang sa relasyon natin? Oo, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang magpatakbo ng negosyo. Aalalayan kita sa bawat desisyong gagawin mo. Kung ganun, pagbubutihin ko ang tsansa na binigay sa akin ng magulang mo. Sisiguraduhin ko na hindi sila madidisappoint. Nakaramdam naman na hindi maunawa ang kaligayahan ang dalaga. Pakiramdam niya, nabunutan siya ng tinik sa puso dahil sa nangyari. Maraming salamat, Gavin. Maraming salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Minahal mo pa rin ako ng lubusan. Kahit hindi naging maganda yung mga nangyari sa atin, mas pinili mo pa rin ipaglaban ang relasyon natin dalawa nang magkasama tayo. Marahang hinawakan ni Gavin ang kamay ng dalaga at hinalikan ito. Kahit ano pang mangyari, kahit ano pang maging pagsubok ang harapin natin, ipinapangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Palagi lang ako nandito sa tabi mo, nakaalalay at nakasuporta sa'yo. Alam kong hindi perpekto ang relasyon natin, pero sisiguraduhin ko na magiging masaya ka. I will give you all the love that this world could offer. Marahang niyakap ni Gavin ang dalaga at nakahinga naman ng maluwag si Alea. Dahil hanggat nilalaban ni Gavin ang kanilang relasyon, sisiguraduhin rin niya na ipaglalaban niya ang kanilang relasyon kahit anong mangyari. Kinabukasan, kinausap ni Gavin ang mga kapwa niyang mangingisda at pumayag silang mag-supply sa gagawing factory ng binata. Sapagkat magiging steady income nila yon, kaya't nagpasalamat sila kay Alea. Uy, anong ginagawa mo? Tanong ni Gavin sa dalaga nang makita niyang nagbubuhat ito. Ano pa?
Di syempre, nagbubuhat. Ani Leia, pilit na inaangat ang balde na halos kasing bigat niya na. Lumapit si Gavin para kunin ang balde. Sa akin na yan, hindi bagay sa'yo. Di, kaya ko to. Nagkatinginan silang dalawa. Maya-maya pa ay nagsimula silang mag-agawan. Bitawan mo na. Ikaw bumitaw. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nadulas ang balde. Nabasa silang dalawa, mula ulo hanggang paa. Napapikit si Alea. Dahan-dahang iminulat ang mata, saka inamoy ang kanyang sarili. Gavin, amoy isda na ako. Relax ka lang. Sanay na ako dyan. Tingnan mo ako, Gavin. Mukha ba akong sanay sa ganito? Tinitigan siya ng binata mula ulo hanggang paa. Basang buhok at nakasimangot. Hindi. Mukha kang nahulog sa fish tank. Napahampas si Alea sa kanya. Ang sama mo! Pero ang cute mo pa rin naman. Ewan ko sa'yo. Natawa na lamang si Alea. Matapos pulutin ang mga isda at naipasok na rin sa loob ng bahay, naglinis na rin silang dalawa ng katawan sapagkat dederecho sila sa mansyon ng dalaga upang kausapin ang magulang niya. Mabuti naman at muli tayong nagkita. Seryosong saad ni Wilson. Sana hindi ako ma-disappoint sa tsansang binigay ko sa iyo, Gavin. Nakita ko kung gaano ka kamahal nitong anak ko. Kaya sana ganoon ka rin sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, tito. Mahal ko po ang anak ninyo at malinis po yung intensyon ko sa kanya. Okay, enough small talks. Alea, bumili kami ng mami mo ng pabrika ng sardinas na papasara na. We'll rebrand it at yun ang gagamitin ninyo. It would take months to build the factory. So instead na magsara ang factory nila at mawalan ng trabaho ang mga tao, we save them. Pwede nyo nang gamitin ang factory next week. So make sure to be ready. Masaya niyang niyakap ang ama. Doon niya nakita ang ngiting sumilay sa labi nito. Nagpatuloy sila sa usapan hanggang sa dumilim na ang paligid. Nagpasya na ring umuwi ang dalawa sa maliit na tahanan ni Gavin. Kinabukasan ay naghanda ng picnic sa tabing dagat ang binata. Nag-request kasi si Alea sa kanya. Magiging busy na raw kasi sila sa mga susunod na buwan. Kaya nais niyang sulitin ang mga extra nilang oras na magkasama. Masaya silang kumain roon. Malaya niyang pinagmasdan ang kagandahan ng babaeng nasa harapan. Para itong Diyosa na bumaba galing sa langit. Bahagyang isinasayaw ng hangin ang buhok nito, habang ang mala porselana ng kutis ay kumikinang kapag nasisikatan ng araw. Talaga namang nakakasilaw ang kagandahan nito. Wala sa hinagap niya na makakabingwit siya ng ganito kagandang babae. Mabuti at malapit lang dito yung nabiling factory nila, Tito Wilson. Hindi na tayo mahihirapan sa pagtransport ng mga isda. Dahil dito marami ang mabibigyan ng extra income. Magkakaroon na ng trabaho ang mga taga rito. Nagpapasalamat sila sa inyo, Alea. Sabi niya habang nakatunghay sa malaanghel na kagandahan nito. Napatingin naman ang dalaga sa kanya. Tingnan mo, ang ganda ng sikat ng araw. Kung gaano kataas ang sikat ng araw, ay mas mataas pa roon kung gaano kita kamahal, Alea. Pagkasabi niya nun, hinalikan niya sa noo ang dalaga. Marahan nilang pinagmasdan ang malawak na karagatan habang ang kanilang mga puso ay nag-uumapaw sa pagmamahal. Makalipas ang 1 linggo, nagsimula na ang operasyon ng factory na binigay sa kanila ng magulang ng dalaga. Naroon si Alea dahil nais niyang matuto kung paano mag-package ng sardinas sa lata. Nang makarating sa pabrika, ay pangaasar na naman ni Gavin ang sumalubong sa kanya. Ano yung suot mo? Natatawang saad nito. Tiningnan naman ni Alea ang sarili. Wala namang mali sa suot niya.
Damit, I guess. Factory to, no? Hindi fashion show. Mala Heart Evangelista na naman yung atake mo eh. O ito, isuot mo. Ani Gavin at inabutan siya ng hairnet at uniform. Pwede namang maging stylish, diba? Nakangising wika ni Alea at kinuha ang inabot nito. Nagpalit siya ng suot at sinimulan siyang alalayan ni Gavin tungkol sa mga dapat malaman kung paano mag-package ng sardinas sa lata. Tinuturuan din siya nito kung gaano karaming sauce ang dapat ilagay roon. Uy, dahan-dahan. Hindi yan toothpaste. Marunong akong sumunod sa mga instructions, no? Marahang inalalayan ni Gavin si Alea, pero aksidenteng napapiga ng mariin ni Alea ang sauce at tumapon ito sa pisngi ni Gavin. Ayos, naluto na ako. Wika nito na marahang pinunasan ang muka gamit ng kanyang kwelyo. Natawa siya sa itsura ng binata. Libre na yan sa'yo. Napailing na lamang si Gavin, pero nakangisi ito. Delikado ka sa kusina. Factory to, hindi kusina. Pareho lang, no? Pareho lang na may nasasayang sa'yo. Ayaw mo yun? May maiuwi kang ulam. Sumilay ang pilyong ngiti sa labi ni Gavin. Inisprayan niya rin ng sauce ang dalaga, hanggang sa nagkulitan na nga silang dalawa roon. Napatigil lamang sila ng mapagtanto na pinagtitinginan na sila ng mga trabahador doon. Bale, ganito yung dapat na paglalagay ng isda. Pag-iiba niya ng topic at bumalik siya sa pagtuturo kay Alea ng dapat gawin. Seryosong nakinig si Alea sa mga tinuturo ng binata hanggang sa makuha na nga niya ang tamang paraan ng paglalagay ng sauce at isda sa loob ng lata. Sa mga sumunod na buwan ay matyagang inasikaso ng dalawa ang factory. Halos wala silang tulog para masiguradong maayos ang production at mga commercials upang ipromote ang kanilang paninda. Makalipas ang halos 6 na buwan, unti-unti nang nagiging successful ang kanilang sardines factory at nakarating na nga iyon sa magulang ni Alea. Congratulations, babe! Excited niyang niyakap ang binata. Alam kong pinaghirapan mo lahat ng ito and deserve mo lahat ng recognitions and awards na natatanggap ng Sardines Factory. Niyakap na rin siya nito pabalik. Kung hindi dahil sa mga magulang mo, hindi ako aabot sa gantong peak ng buhay ko. Dahil sa kanila, nakarating ako sa posisyong to. Kaya dapat sa magulang mo tayo magpasalamat. Masuyong hinalikan ni Gavin ang tuktok ng ulo niya. Ano ka ba? Ikaw ang dahilan kung bakit naging successful to. Ikaw yung nagpuyat. Bumitaw si Alea ng pagkakayakap sa binata at pinagmamasdan ang dating maliit na factory. Ngayon, doble na ang laki sa loob lamang ng 6 na buwan. Hindi man naging madali ang pagpapatakbo ng negosyo pero pinagtulungan nilang dalawa ang pagpapalago na yun. Ang lahat ng ito ay para sa'yo, Alea. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo at handa akong patunayan yun sa'yo sa buong mundo. Kumikislap ang mga matang saad ni Gavin. Halos matunaw naman ang puso ni Alea. Ramdam niya ang matinding pagmamahal sa kanya ni Gavin. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang dumating ang mga magulang ng dalaga. Alea, Gavin! Tawag ni Wilson sa dalawa na nakadungaw sa glass window mula sa kanilang opisina upang makita ang mga empleyado. Dad! Dito! Tumakbo si Alea sa direksyon ng kanyang magulang na halos 6 na buwan niyang hindi nakita dahil naging busy siya sa pagpapatakbo ng negosyo. Kumusta kayo, Dad? Bungad niyang tanong nang makalapit sa mga ito. Kamusta na, anak? Nakangiting tanong niya kay Gavin. Napatingin naman si Alea sa direksyon ng binata. Bakas sa mukha ni Gavin ang pagkabigla nang tawagin siyang anak ng tatay ni Alea. Ako po. Gulat niyang tanong, sabay turo sa kanyang sarili. Ako po ba ang kinakausap niyo? Sino pa ba ang narito? Hindi ba't tayo lang? Kamusta ka na, anak? Maayos naman po.
Maupo po kayo. Narinig ko ang mga awards na natatanggap ng negosyo, lalo na ang biglaang pag-usbong nito. Usap-usapan ngayon ang negosyo ninyo sa market. Napabilib mo ako, Gavin. Hindi ko akalaing sa loob ng maikling panahon ay mapapalago mo ang negosyo na binigay ko sa inyo ng anak ko. Akala ko ay aabutin ng ilang taon bago makita ang resulta. Pero nagkamali ako. Nagtagumpay ka at naipakita mo ang kapasidad mo. I'm so proud of you, Gavin. Masayang masaya si Wilson at hindi maipagkakaila na totoong ipinagmamalaki niya ang narating niyang tagumpay. Maraming salamat po, pero hindi ko naman po magagawa ang lahat ng ito kung wala po si Alea sa tabi ko. Magkasama po kami sa bawat gabing nagpupuyat ako. Sa bawat araw na iniisip namin ang bagong marketing strategy para makapaghikayat ng investors at customers. Napapangiti na lamang si Alea habang nakikinig sa usapan. I am so proud to the both of you. And as a promise, hindi na ako magiging hadlang pa sa relasyon ninyong dalawa. Welcome to the family, Gavin. Agad na tinabihan ni Alea ang ama at niyakap ito ng napakahigpit. Tuluyan ang ibinigay kina Alea at Gavin ang negosyo at mas lalo pang napalago iyon ng dalawa. Mabuti naman at mayroon na tayong mapagkukunan ng bagong batch ng isda. Malaking tulong na rin to sa mga mangingisda na pandagdag sa kita nila. Ani Alea habang naglalakad sila patungo sa dalampasigan. Maaga pa ay sinasalubong na nila roon ang mga mangingisda upang personal na makita kung fresh pa ba ang mga isdang gagawing sardinas. Nang makarating na sila, agad nakipag-usap si Gavin sa mga mangingisda tungkol sa presyo. Samantalang si Alea naman ay nagsimula na sa pagsilip sa mga isdang nakalagay na sa malalaking styro. Gavin! Gumagalaw oh! Tignan mo! Halos mautal-utal niyang wika. Kapag hinahawakan kasi niya ang isda, biglang gumalaw. Bigla namang lumapit si Gavin sa kanya at tiningnan ang nangyari. Bakit? Anong nangyari? Nasugatan ka ba? Kasi nung hinawakan ko, gumalaw pa yung isda. Inosenteng sambit ni Alea. Halos matawa naman si Gavin sa kanyang reaksyon. Araw-araw itong nakakakita ng isda, pero nagugulat pa rin sa tuwing gumagalaw kapag hinahawakan. Alea, isda yan. Ano bang akala mo? Hindi ko alam. Iritadong sagot niya, pero halatang natatakot pa rin. Pero bakit parang buhay na buhay pa? Kapag ganyan, fresh pa yan. Paliwanag ni Gavin, sabay kumuha ng isang isda para ipakita kay Alea. Takot kang hawakan kapag gumagalaw yung isda. Pero gabi-gabi mong hinahawakan. Tung ahas ko rito. Inginuso pa niya ang ibabang parte ng kanyang katawan. Kapag hinahawakan, gumagalaw din naman to ah. Makahulog ang ngiti ang sumilay sa labi ni Gavin. Nanlaki naman ang mata ni Alea dahil sa kapilyuhan ng nobyo. Natutup nito ang bibig ng lalaki. Ano bang pinagsasabi mo? Tumigil ka nga! Kurot sa tagiliran ang inabot ni Gavin mula sa nobya. Palingalinga pa ito, baka may nakarinig sa kanila. Panay ang tawanan nila roon nang biglang dumulas ang isda mula sa kamay ni Gavin at nashoot yon sa damit ni Alea. Alea! Sasaluhin niya sana ang dumulas na isda, subalit iba ang nasalo niya. Maumbok yon at umaalog-alog pa. Gavin, talagang bastos ka! Saway niya. Biglang napabitaw sa pagkakadakma roon sa dalawang maumbok na buko ang binata. Namula ang mga pisngi nilang pareho dahil sa hiya. Mabuti na lamang at busy ang mga mangingisda sa pagbaba ng mga nakastyrong isda mula sa bangka. Matapos ang transaksyon at mailagay na rin sa truck ang mga isda, umalis na ang dalawa. Dumiretso na rin sila sa pabrika. Lumipas ang ilang linggo. Madilim na ang paligid. Makikita sa gilid ng dalampasigan ang dalawa. Tanging mga hampas lamang ng mga alon ang maririnig doon. Marahang inalalayan ni Gavin sa paglakad ang dalaga. Gavin, para saan ba kasi itong takip ko sa mata?
Tanong ni Alea habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng binata. Malapit na tayo. Binitawan na nga niya ang dalaga. Pwede mo nang tanggalin yung takip sa mata mo. Nang matanggal ni Alea ang takip sa mata, nagulat siya nang makita ang inihandang sorpresa ni Gavin para sa kanya. Merong nakapalibot na mga petals ng rosas sa kanila, maging sa kanilang tinapakan. Meron ding mga nakasinding kandila. Nagsimula na ring magkaroon ng makukulay na fireworks sa madilim na kalangitan. Marahang lumuhod si Gavin sa harapan ng dalaga. Alam kong hindi ako mayaman at hindi rin perpekto, Alea. Pero ginawa kong makakaya ko para patunayan sa mga magulang mo kung gaano kita kamahal. Habang tumatagal, mas lalo lamang akong nahuhulog sa'yo. Hindi man magandang simula ng kwento natin, ng pagmamahalan natin. Pero habang tumatagal, mas tumatamis naman. Gavin, halos walang masabi ang dalaga, lalo na nang inilabas na nga ni Gavin ang singsing mula sa kanyang bulsa. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, Alea. Katulad ng pangako ko sa'yo na hindi kita iiwanan sa kahit anong hamon ng buhay. Alea Salvador, will you marry me? Nakatingala ito sa kagandahan ng dalaga habang naghihintay ng sagot. Yes, Gavin. I will marry you. Mangiyak-ngiyak niyang saad. Marahang isinuot ni Gavin ang singsing sa daliri niya. Tumayo ito at ginawaran ng isang maalab na halik sa labi ang dalaga. Tinugunan naman niya yon. Matamis, mapusok at mapaghanap ang naging halikan nila. Maya-maya pa, karga na ni Gavin ang nobya pabalik sa loob ng bahay. Doon nila ipinagpatuloy ang ginagawa. Kakaiba ang gabing iyon para sa kanila. Hindi yon ordinaryong gabi. Mas matamis, mas mainit, at mas pinaalab ang gabing iyon. Hinayaan ni Alea na angkinin siya ng paulit-ulit ng lalaking minamahal. Wala silang kapaguran. Sinulit nila ang buong gabi hanggang sa makatulog sila sa sobrang pagod. Kinabukasan, dinala ni Gavin si Alea sa puntod ng kanyang mga magulang. Nais kasing ipaalam ni Gavin sa kanyang mga magulang na ikakasal na siya. Dito nakaburol, sina mama at papa. Bakas sa kanyang mga ngiti ang pighati sa pagkawala ng mga ito. Nabigla naman si Alea sa sinabi ng binata. Mama at papa mo? Hindi ba buhay pa yung ama mo? Stepdad ko yun. Siya yung pangalawang asawa ni mama. Wala silang naging anak, kaya tinuring niya akong anak niya. Simula nung mamatay si mama, hindi na siya nag-asawa ulit at pinalaki niya na ako. Marahang naupo ang binata sa tabi ng lapida ng kanyang magulang at tumabi naman sa kanya si Alea. Ma, pa, ikakasal na po ako. Ito nga po pala si Alea, ang babaeng pakakasalan ko. Sayang lang po at hindi niyo siya naabutan. Kapag nakilala po niyo siya ng personal, tsak na magugustuhan niyo po siya, katulad ko. Meron siyang mabuting puso at mahal na mahal niya ako. Bulong ni Gavin sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang lapida. Kung nasaan man po kayo ngayon, alam kong tahimik na po kayo. Sana patuloy niyo pa rin po akong gagabayan mula dyan sa itaas. Alam ko pong masaya na kayo para sa akin dahil sa wakas, nahanap ko na yung babaeng makakasama ko habang buhay at ang taong magmamahal sa akin ng totoo. Napangiti na lamang si Alea habang pinagmamasdan si Gavin. Nakinig lamang siya sa mga sinasabi ng binata at nanatili sa kanyang tabi hanggang sa matapos ito. Tumagal pa ng 1 oras mahigit ang dalawa sa sementeryo bago tuluyang magpasya na umuwi na. Sa mga sumunod na buwan, naging busy na sina Alea at Gavin sa preparation ng kanilang kasal. Sinigurado ni Gavin na masusunod ang dream wedding na gusto ng kanyang fiancé. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahinihintay nilang dalawa.
marahang naglakad si Alea sa loob ng simbahan patungo sa harap ng altar. In the name of God, I, Alea Salvador, take you, Gavin Montenegro, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until parted by death. In the name of God, I, Gavin Montenegro, take you, Alea Salvador, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until parted by death. Pagkatapos bigkasin ng dalawa ang kanilang vow, nagsalitang muli ang pari. Do you, Gavin Montenegro, take Alea Salvador to be your wife? I do. Do you, Alea Salvador, take Gavin Montenegro to be your husband? I do. I pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Pagkatapos banggitin ng pari ang mga salitang iyon, opisyal nang naging mag-asawa sina Alea at Gavin. Ipinikit ni Lea ang kanyang mga mata. Marahang inilapit ni Gavin ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. At doon, pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik bilang mag-asawa. Wakas!